Ganang umaga po. Okay, thank you po. Huwag natin intindihin yung mga bagyo, ano man, ano? Huwag natin pakiramdaman yung ating mga naramdaman. Kasi sabihin gano'n, no? Masama ka ang aking pakiramdam eh. Kaya masama, dahil pakiramdaman po natin. Pero pag hindi po natin pakiramdaman, wala pong naramdaman. Dapat, gano'n, ano po? Kasi kung ating pakiramdaman yan, at talaga pong hihilahin tayo yan. Mapapansin siyo ninyo, pasensya na po kayo. Medyo nahuli tayo. Ano po yan, ano? Sa totoo po yan, tulad na sinabi ko nga, masama yung ating pakiramdam. Yan, no? Pero kagabi kasi medyo nilalagdag tayo dahil nabasa tayo kahapon ng baha. Ako napapansin nyo, paika-ika tayo dahil isang linggo na po natin daladala ito. Yan, no? Sinuswerte tayo nung Friday the 13th. Ano po? Kapag tayo po siguro yung nakapulot naman ng ating 4-5 ay sana po yung mga sa kanya. Sapagkat minamalas tayo sa ating gano'n, no? Pero sabi ko, pinapanalangin ko na sana makatulong doon sa nakapulot. Kasi pumunta akong Alabang, pagdating ko roon para ipabalik ko sa guard na dala ko roon, wala na akong madukot. Ano po? Yan. Ako rin ang may pagkukulang o kapabayaan sapagkat isinuksok ko dito sa secret bucket ko. Yung pala ay mali yung napagsuksukan ko. Yan, hindi pala naswak. So, sabihin, ako po nakatigin sa sasakyan. Yung bag ko ay ubod ng bigat. Sa totoo po yan, nakaano sa harapan ko, nakasabit yung isang kamay ko sa hawakan ng pasel, punuan. Isang kamay yung aking pinandukot, isang kamay din yung pinangsuksok. Yan, so akala ko ay naipasok doon sa tamang suksukan. Ay yung pala hindi. Ibisin ko yan, yung 5,000 ko ay nabawasan ng 500 dahil pinamasahe ko at ng anak ko nga, Pakubaw. So bumaba kami Cubao at transfer ko pa Alabang. Pagdating ko roon ay wala ko. Ibisin ko yan, swerte. Ibisin ko yan, dahil magkapulo ako. Siyempre yan, magbabali sa guard. So, yan po yan. Kinabukasan, Sabado, umulan, malakas. Nalubog po ako, ay hindi po yan. Yan po, naging bunga. Hindi po yan. Pauwi ako, basang-basa yung pang ko sa maghapon. Ang ating gawing baba. Sapagkat lusong wala tayong magawa, obligado. Sabi nga ganun, ay nabasa, pagdating ko sa bahay, tuyo na. Sawa ng Panginoon man, natuyo. Pero yung naramdaman ko, iba na po. Yan, medyo umiinit na, hindi maintindihan yung ating pong kanang paa. Kinabukasan, para pong naipitan ng ugat, parang ganun pakiramdam ko. Hindi ko na maiapak ng maayos. So, magamat paika-ika, ay sige pa rin. Kahapon, sinuswerte rin, malakas din pala yung ulan. Medyo buwabaha. Ang lahat ng madadaanan ko piso-piso, yung pala'y swerte rin sa bandang dulo. Wala akong malalagusan sapagkat mas malalim pala sa may gawin roon. So, lusong na rin. Wala na. Ibisin ko yan. Ito, nagdagdagan na naman. Kaya kagabi, medyo habang nag-research tayo sa ating maging paksain, ay medyo nasa magandang kalagayan ng ating paa. Ibisin ko yan. At hindi po natin intindi sapagkat tayo po may tungkulin sa ating Panginoon na dapat po natin ipaglingkod. So, sa umagang ito mga kapatid, may ugnayan po sa aklat ng Lucas. Dito po tayo medyo hahango ng ating pong maging pagsahin sa araw nito. Aklat ng Lucas, kabanatang 12, talatang 16, patuloy hanggang 21. At kung iyo pong masusundan yan, nandiyan po, sa wikang English ko yan, mga kapatid nyo nandyan. Pero yung aking tangang banal na kasulatan ay sa pagkakasali na po ito sa ating pong wika. At kung inyo pong masusundan, total, medyo maintindihan niyo yan, mas higit natin maintindihan ito sa ating sariling wika. Ganito po mga kapatid ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kabanatang 22, talatang 16, patuloy po hanggang 21. Ganito po, pagsundan mga kapatid, at tungayan na rin po ninyo yan sa ating pong wikang Ingles. At nagsasaysay siya sa kanila ng isang kalinhaga na sinasabi,
ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? Yan. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dadapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga, ang nagpapayaman sa kanyang ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid, na muli po natin sinisiti ang isa sa kanyang mga sulat. Pagpamanin po ninyo kung medyo may kunting singaw kung tayo po yung mga bibigkas na po. Yan. Siguro alam ko po niyo, yung mga datihan na po, yung mga sumabago, ay pinapating ko lang po sa inyo na asan po yan ang ating ngipin na nabawasan na po tayo ng tatlo. Kaya sa mga bigkas po natin kuminsan, ay medyo sumasablay, ay pagpamanin po niyo yan. At isa pa po yan, yan pa pala ang isa sa mga dahilan lamang. Isa po yan, iba na po yung ating dila. Yan, bakit po? Kasi total na tayong nabuwal, ibig po yan, naapektuhan pala kasama na yung dila. Ibig po yan, ano? Para po isip po natin, okay, pero hindi pala okay. Bakit po? Parang manhid matigas yung ating dila po. Yung bigkas kuminsan, sumasablay. Kaya kung nyo po napansin, ay ganyan na po, hindi katulad noon si Brother Johnny. Pero gano'n pa man po, ay matigas pa rin. Yan po yan, no? At madalas akong kinatawanan ng aking mga anak sapagkat madalas akong sumasablay sa mga bigkas, ano po, sa ating pagsasalita. Dito po mga kapatid, kung inyo pong mapapansin, sa talata ng ating kababasa lamang, dito po tayo medyo kukuha ng ating pong magiging mensahe sa araw na ito. Tandaan po ninyo mga kapatid na dito sa daigdig nito ay bat-bat po ito na sabihin gano'n ng mga pakikipagsapalaran. Nandito po yung sabihin gano'n, masaya na sabi nga kalungkutan, nandito po tayo. Sabihin gano'n, no? Sariwa pa sa ating mga alaala siguro mga kapatid, yung nakaraan lamang po na wala nang nilalaman ang dyaryo maging sa television ay talagang halos yun na lang ang pinapaksa. Yan, no? Balita at interview at kung ano-ano pa, kung kanino, no? Yan, isip po yan, no? So, ibig sabihin, may kaugnayan po yung pagyao ng ating pong kinikilala, sabi nga nun, ang hari ng komedyan, sabi nga nun, komedyante, ano? Walang iba kundi si Rodolfo Vera Quezon. Isip po yan, no? Yan ang mga kapanahonan na yun, isipin po yan, na sumasakit ang ating mga tiyan sa katatawa sa kanya. Sapagkat normal po siya magpatawa. Yung mga pagsasalita, yung kilos niya ay normal, pero nakakatawa na po. Hindi po yan. So, ganyan po yan. Kilala rin natin doon sa mga, siguro, maaaring nyo sa mga hindi magagawin po kilala. Pero yung mga halos kaedad ko or mas higit pang nakalamang sa akin, ay kilala po. Maging ang kanyang sa buhay, kung ano po ang nasa buhay niya. Siya po ay nagkaroon ng maraming mga anak. Ano? Marami siyang mga anak. Sa iba't iba pong mga babae. Sa madasalita po, marami po siya naging asawa. So, naging mayaman din siya. Hindi po yan, ano? Dito po, sabi nga gano'n, pagkat marami siyang mga asawa, ay ang kaulihan niya po naging nasa tabi niya ay itong si Sasha. So, ibig po yan po ang kaulihan. So, may kaugnayan dyan na maraming asawa, ano po? Yan, ano? Tayo rin kaya kung ganyan din kaya tayo, yan, no? Na maraming asawa. Ay siguro hindi nga tayo kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat marami tayong asawa. Hindi pinahintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng maraming asawa. Pero sa tanggapin natin sa kasi hindi mga kapatid,
meron talaga tayong 4 na asawa. Kita niyo na po. Tayo po may 4 na asawa. Mamaya explain ko po yan, o ipapaliwanag po isa-isa yan, kung ano ba yan. Yan, o yung 4 na K, o kasama, o magiging asawa natin. O para bang inahalintulad natin sa asawa. Bago po ipagkaloob ay meron po ako ikukwento sa inyo na may kaugnayan po dyan. Ito po may kaugnayan sa isang mayamang asindero. Yan, no? Pagka binigkas ba natin yung asindero ay talaga bang automatic mayaman? Yan. Kasi sa totoo yan, ang biyanan ko na lalaki asindero. Asindero. Yan. Ay akala ko, sabi ko sa misis ko, yan, akala ko sabi ko yung tatay mo ay asindero. Oo, asindero nga. Yan. Yan, nung kabataan na, asindero siya. Ay pero tumigil na siya sa pagiging asindero. Yan. Bakit? Yung pala ay tagalako pala ng mga asin. Ng asin. Kaya asindero siya. Ibig mo yan. So ibig sabihin, nagtitinda siya ng asin nung time ng kanyang kabataan. Dumadayo kung saan sa bayan, baryo, ano? Kung saan yung may mga araw ng palingke, doon sa probinsya ko yan. Nandoon siya nagtitinda ng asin. Kaya ang tawag sa kanya, asihusing asindero. Yan, mas kilala siya. So, akala ko, mayaman talaga dahil asindero. Yan. Pero, hindi lahat pala ng ganong katawagan ay mayaman. So, ito pong binabanggit ko sa kwento ko po, talagang mayaman. Ano? Asinderong mayaman. At sa totoo po yan, meron siyang 4 na asawa. Kaya tikas na mayaman, ay kaya po nagkaroon po siya ng asawa, na 4 na asawa. At dito po, kasi marami siyang asawa, 4 nga, yan, ito pong unang asawa niya, unang asawa niya, ay halos hindi na niya nasikaso. Yan, ano? Yung parang number 1. Bakit po? Kasi meron pa siyang 3 eh. Yan. So, isip niya, total, ano naman yan, nandiyan lang sa tabi ko yan, hindi alis yan. Sure naman ika ngayon dahil siya pinakasalan ko. Sabi nga no? So, hindi ako iiwan. Yan, sabi nga no? So, doon naka-attention ngayon niya, yun doon sa 3. Yan, ano? Yan. Doon sa 3. Yan, ano po? Yan. So, dahil sabi nga, mahal niya ang pangalawa. Yan. Bakit po? Kasi itong pangalawa, ayon sa kanya, ito kasi ay pasensyusa. Ibig sabihin mahaba ang pisik, ibig sabihin po yan. Kung may mga problema siya, ito hinihinga niya ng tulong o advice, kung ano man, no? Ito po yun, yung number 2. Ibig sabihin po yan. At dito po, maalalahanin ito. Itong number 2. Kaya nagustuhan niya. Bukod pa sa roon, tinutulungan siya sa kanyang mga problema ng number 2 niya. So, dito po sa ikatlo. At itong ikatlo, ang sabi nga, ay mahal din niya. Mahal na mahal niya ito. Yan, dito yan. Mahal na mahal niya itong ikatlo. Yan. Bakit po? Kasi halos ng mga pag-aari niya o kung ano, binibilihan niya. Binibilihan niya, no? Para masiyahan din yung ano niya dahil binibigyan siya ng ligaya. Binibigyan, no? Noong pangatlo. Yan. Dito po, ay medyo malapit-lapit na siyang lumisan sa daigdig nito. Yan. Ibig sabihin po, mga kapatid, pinag-ipon-ipunan niya ngayon yung 4 na asawa, kapag siya nga po yung magbibigay na ng huling habilin. The last will, kumagkasano po yan, no? Yan, huling habilin. So, ito, isang araw nagkasakit itong kasi mayaman, ano, itong hero. So, ramdam na niya ngayon na talagang mamamatay na siya. Naramdaman niya. So, sabi ang ganon, hinihimok niya yung kanyang mga asawang 4. Yan, ano? Kung sino ang sasama sa kanya
doon sa hukay. Kasi masyado siyang siluso, masyado siyang selfish o makasarili. Yan ano. Ay gusto niya pati yung paglisan niya sa daigdig nito, may isama na rin niya. Yan ano, isama niya sa hukay, yung apat. Yan. Eh sabi nga nung sabi nga, sinabihan niya ang apat na asawa. Yung number 4 na asawa niya, sinabihan niya. Ang sabi niya ron, ngayong mamamatay na ako, sumama ka sa hukay para may makadamay ako. Mariin, sagot ng ikapat asawa. Ang sabi nga ron ng ikapat asawa, ano ka? Balin? Kasama ako sa iyo. Sabi nga ron, ano? Yan. So, ibig sabihin, ayaw sumama yung apat na asawa. Yung pang-apat ayaw sumama. Yan. Ayaw siya samahan bagamat mahal na mahal niya at mahal din siya, pero ayaw makiramay sa kanya ayaw sumama ron sa hukay. Yan. Yan. So, bagamat masakit ang dibdib ng mayaman, talagang masakit sa kanyang kanuban, naisipan niya ngayon yung ikatlo. Yan, ilapita niya yung, pinausap niya yung ikatlo. Sabi niya, minahal kitang lubos. Sabi niya gano'n, no? Yan. At samahan mo naman ako sa kabilang buhay. Yan ang pakiusap niya roon sa ikatlo. Yan, ano? Yan. Subalit, ang nangyari, iniwan din siya noong ikatlo. Ayaw rin sumama sa kanya roon sa buhay. So, no choice siya ngayon. Dadalawa na lang ang pag-asa niya. Kasi yung dalawa, wala na. Ito yan. Dadalawa na lang ang pag-asa niya. So, dito sa ikalawa, sabi niya, asawa, nakiusap din siya. Ayan. Sabi niya, sa iyo po ilalapit, sabi niya, lahat ng suliranin. Kasi malapit sa kanya to, no? Lahat ng suliranin niya, tinutulungan siya. Yan, ano? At lahat ng mga problema o ano pa man, mga tinutulungan siya. Yan, no? At talagang karamay siya. Ibigin ko yan. Itong number 2. Pinakamalapit sa kanyang puso. Ibigin ko yan. Subalit, malungkot, sabi yung ano, hindi rin siya masasamahan. Ayaw sumama sa kanya. So, no choice na. Number 1 na lang ang pag-asa niya na maaaring yun na lang ang magbibigay sa mag-asin sa kanya o sumama sa kanya sa hukay. Subalit, bago niya makausap yung number 1, nagsalita na kaagad sa kanya, sabi nga nun, na malakas na tinig ang sinasabi sa kanya, sasama ako sa iyo. Sabi nga nun, ano? Sabi nga nun, saan ka man pupunta? Sabi niya sa sindero. Kaya napalingon siya ngayon. Sabi nga, nalingunan niya na yung number 1 niyang asawa pala. Yan, sabi nga ron, no? Yan, ano yan. Mamaya po natin himay-himayin yan kung ano-ano yung 4 na asawa na yan. Yan po. So dito, ang ating pong sinasabi rito ay yung number 1, napabayaan niya ito. Diba sinasabi ko na nga kanina, napabayaan niya yung number 1. Sapagkat meron po siyang 3, nandoon ang buong atensyon niya na nakalaan. Kaya yung number 1 niya, pinabayaan niya, at nangayayat niya, payat na payat niya. Hindi po yan. Naging malnourished na dahil sa kapabayaan niya, hindi niya naasikaso. Pero pala, yung pala ang karamay niya, hindi po yan, no? Dadamayan siya. At handa nga, sabi nga, samahan siya, sama magpunta. Sabi nga, maging sa hukay, ay sasamahan siya. Ito po mga kapatid, yung unang K, o sabi nga nun, nakasama na maging asawa, yung sasabihin po natin, yung pang-4 muna. Number 4. Yan, ano ha? Ano ito? Yan. Ito po yung kinakatawan o ating pong inalimpulan o ating pong inalimbawa ito sa katawan. Itong katawan natin ito. Mga katawan ninyo, mga kapatid, ano po yan? Yan. So, anumang uri yung katawan niyan, maliit, malaki o anuman yan, sabi niya, ang inyong sarili, ang kabuuan ninyo yan, mapangit, mapaganda man, hindi po yan. Sabi nga, walang umaamin na siya po'y pangit. Yan. Ay sa totoo mo yan, lanay mo ng bibinata, nagdadalaga, tandaan po niyo yan, yan po yung mga panahon na napakatagal umalis sa salamin.
Yan, ano? Yan, halos ayaw mabakbak doon sa salamin niyan. Yan. Bakit po? Masyadong bilib sa sarili niya. Yan, na parang hindi pa siya makapaniwala na siya ngayon itong nasa harapan ng salamin. Hindi po yan. So, salamin ng salamin yan, suklay ng suklay, talagang MCM po yan, ano? Yan. Kung maaari lang ay sabing gano'n, ay makanalugas na yung buhok sa kasusuklay, ayaw pong umalis sa salamin. So, ibig po yan, yung katawan. Binitihisan ang katawan. Inaalagaan ito lahat ng alaga sa katawan. Pero sabi nga, pag tayo po sabi ng ganon, ay lumisan sa daigdig nito, sabi ng ganon, ang katawan ay may katapusan. Hindi na nanatili ito. Isip yan. Ano mang bihis ang gagawin natin dito? Isip yan. Yung iba ay mayroong uso na ngayon na sabi nga nung therapy. Yata ganon, no? Parang nalala ko, stem cell. Sabi nga no? Nasa Germany lamang matagpuan o ginagawa ito. At marami na po ang gumagana. Si Lolet Solis, isa po yan sa mga si Lorna Tolentino, nagpunta na po yan. Kung kayo po medyo in sa balita, isin po yan. Hindi naman chismoso at hindi chismosa. Yan, isin po yan. So, stem cell, sabi nga sinasalina ng dugo ng tupa. Yan, ewan ko kung paano ginagawa nila yan para maging feelings na ng isang tao ay maging masigla. Isin po yan. Para magilas. Yan, ano po. So, ano man yan ang gagawin sa sarili natin, ano po? Yung iba, binabatak ang mukha para magiging hapit na naman ulit ito. Meron po tayong dyan na ang tanda-tanda na. Yan, hindi po yan. Kung yung napapansin siguro, si Madam Auring. Yan, ano? So, ibig batak na batak po yung pisngi. Hindi po yan. Kaya lang, kung mamasdan natin ng matagal, parang hindi na mukhang tao. Pasensya na po kayo. Bakit? Parang manikin na yung mukha. Bakit? Nasubrahan siguro sa kababata. Ibig po yan. So, ibig sabihin nga, at darating ang panahon talaga, kahit anong gawin natin kababatak yan, baka sa panahon huli wala nang mabatak. Wala nang mabatak. Yan. Kasi, hirap yan. So, ibig sabihin po yan, bibigay talaga yan. Ibig po yan. So, kahit anumang yaman natin, at susundan natin ang susundan yung teknolohiya o anumang sinasabi ng ating panahon ngayon, teknolohiya o ano pang high-tech, sabi nga ay bibigay pa rin tayo, iiwan tayo ng katawan ito. So, ikalawang K, sabi nga mga kapatid, o pangatlong asawa, yan, sabi nga sapagkat nagsimula tayo sa pang-apat, papunta sa number 1. Kayamanan. Kayamanan, mga kapatid. Kung inyo napapansin kanina yung ating pong teksto, yan yan. Bagamat sabi yung ganon, mahal na mahal ito, mahal na mahal yung pangatlo, noong asindero. Yan, tayo yung asindero, tandaan po ninyo, tayo yun, na kumakatawan. Doon sa sindero, yan na mayaman. Bukod man tayo ng yaman, sabi nga mahal na mahal natin kayamanan na ito sa tungkol yan, ay halos sa buong isip natin nandoon na lang sa yaman. Yan, At halos na-prepresyon na tayo dahil sa yaman. Yan. Pero sabi nga, pagdating ng oras, kasi yung asinderong ito, takot na takot na mawala sa kanya yung kanyang asawang pangatlo sapagkat baka agawin ng iba. Yan. Katulad nga po ng istorya dyan sa Lucas, Yan. Pero, sabi nga sa ayaw man natin sa gusto, mga kapatid, yung number 3 na asawa natin, kukunin talaga ng iba yan, pagkawala na tayo. Ang ibig sabihin po yan, yung kayamanan yan, malilipat po yan sa iba. Hindi natin madadala rin sa hukay. So, ibig sabihin, hindi makakasama yan. So, iiwan. So, yan ang kinatatakutan noong asindero. Yung pangatlo niyang asawa ay baka agawin ng iba. Yan. So, ayaw niya. Kaya gusto niyang isama sa hukay. Yan. Yung kayamanang ito na kinakatawan, yung asawang pangatlo ay ang kayamanan po natin. Tayo po yung asindero. Yan. Sabi po yan, yung pangatlong asawa, kayamanan,
kukunin at kukunin. Kaya ang tanong nga siya, mapapasaan kaya ito yung mayaman na sabi yung gano'n, hindi niya malaman at gunggulo yung isipan niya dahil sa sobrang ani ng kanyang pananim, hindi niya malaman kung saan ikakamada. Yan, ano po? Yan, kaya pinag-iba niya yung kanyang ibang kamalig at nagpagawa ng masigit na malaking kamalig. At sinabi niya sa kanyang kaluluwa, habang mahabang panahon ka magpapahingalay, sabi niya gano'n, no? Ay pwede na. Pero sabi nga ng Panginoon, sabi nga, ngayong gabi, kukunin ka, sabi ng isang hangal ka, sabi nga gano'n, sa mayaman, ay kanino kaya mapupunta yung mga kinamalig niya? Yan. So yun po, ay yung pangatlong asawa ng asindero. Dati na tayo doon sa number 2 na asawa ng asindero na tayo yun. Tayo. Isipin mga kapatid. Tayong asindero. Isipin po yan. Tayo po yung kumakatawan doon sa asindero. Ano po itong ikalawang K? Sabi nga, no? Ikalawang K o asawa ng asindero. Yan. Ito po yung ating mga malalapit sa ating buhay. Ano po ito? Mga matatalik nating kaibigan. Mga kapatid. Na dito po sabi nga gano'n, sa kanya po natin binabanggit o isinusumbong yung ating po mga problema sapagkat matalik nating kaibigan. Tandaan po ninyo, ang matalik na kaibigan mas higit pa sa iyong kapatid sa laman. Yan. Yung pagkataon gano'n, sabi nga ng Aklat ng Kawikaan, ano po yan? Na mas mabuti raw yung hindi mo pero kaibigan mo na malapit sa iyong kalooban kaysa roon sa kapatid sa laman, malayo naman ang kalooban sa iyo. So ibig sabihin ko yan, ito pong kaibigan. Malapit sa buhay natin ito. Pero sabi ng gano'n sa yung pangalawang asawa ng asindero na pinag-usapan niya kung maaari, samahan din siya sa hukay. Pero ang sabi ng kanyang asawang number 2, pasensya ka na, sabi ng gano'n. Sapagkat gugustuhin ko man, sabi ng gano'n, hanggang libingan lang kita may hatid. So, sabihin po yan, gaano man kamahal natin yung ating mahal na kaibigan, pero hanggang hukay lang natin siya may hatid. Kita nyo na, gaano man kamahal natin yan, na nadamhati tayo, pero hanggang doon lang tayo. Kaya kung minsan po may mga palabas ng mga pelikula, yan ano po yan, ni Dolphin yung araw, kung babalikan po natin, ano po, na meron po nga inililibing na yung mag-asawa kasi, namatay yung lalaki, ay yung babae, sigaw na sigaw, sabi niya, sasama ako sa hukay, sasama na ako sa iyo, sabi niya noon. Yan ano, tatapunan na sana, tatapunan na yung ataol ini-stop niya. Sabi niya, huwag muna, sabi niya, sandali, sabi niya gano'n. Sasama ako, sabi niya gano'n. Meron na buwisit doon sa lugar na antala at babagsak ng ulan, sabi niya gano'n, itinulak niya siya ngayon sa hukay. Yan, nung itinulak sa hukay, nagmamadali naman siya ahon ngayon. At pagkaahon niya, ay nagalit doon sa nagtulak sa kanya. Sino ba yung nagtulak sa akin? Kita niyo na. Pero sabi niya, sasama sa hukay. Pero sa totoo, hindi rin talaga sasama sa hukay. So, gaano man kalapit tayo, kamahal natin ang ating kaibigan, hanggang libingan lang natin siya may hatid. Hanggang doon lang po mga kapatid ibibigay. So, yan po, yung pangalawang K. Yan, ano po yan? Tatlo na po yan, Yan. Yung pang-apat natin, pero number 1 yun, yan, na asawa ng asindero. Sino to? Yan. Sapagkat sabi nga yung asindero ay tayo, yan, sabi nga nun, ano ito? O sino ito? Yan. Ito po yung number 1 na sabi nga nun, yung ating pong kaluluwa. Yan, yung number 1 na K o asawa ng asindero na handang sumama sa kanya maging sa hukay, ito pong kaluluwa. Yan, kaluluwa po. Yan. Na ang kaluluwa, na sabi nga yun, number 1 ng asawa, pinabayaan niya. Dahil nandoon ang buong atensyon niya sa tatlo niyang asawa. Yan, na binanggit ko natin kung ano yun. So, napabayaan yung number 1, nangayayat. Yan, yan. At nagkakasakit. Isip yan, ano? Naging malnourished yung kanyang kalagayan. Pero ito pala,
yung sasama sa kanya, maging saan man siya mapunta, sapagkat ito nga po yung kaluluwa. Simple po yan. So, katulad niyo po ng ating pong binabanggit mga kapatid, yan. Sa talata ng Lucas, kabanatang 12, talatang 18 ito, 18 na, 16, 21. 16 to 21 yan. Okay po? 16 down to 21. Ano po yan? So, ganyan po yung istorya nito. Ano po yan, ano? Yan. So, napabayaan yung ang kaluluwa. Tayo po yun, ang asindero. Baka yung mga nabanggit po natin, ang attention po natin yun sa tatlo lamang. Pero yung ating pong number 1 na asawa, napabayaan. Hinihisan natin yung ating katawan. Buong ano lang nito ay nandito na po ang atensyon natin. Nag-ipon tayo ng kayamanan na kinakatawan ng pangatlo na asawa. Yan. Ay baka nandoon na yung atensyon natin. Napabayaan na natin yung number 1 asawa natin. Yan. Na ang number 1 asawa natin mga kapatid ay yung ating kaluluwa. Yan. Napabayaan natin pakainin ito. Painumin, alagaan din. Isip yan. Kung paano alaga ang ginawa natin doon sa ating katawan, na asawa nating, sabi nga, number 4, yan na pinakatawan, eh sana naman po ay ang ating kaluluwa, ganun din po, yung number 1. Higit lalo sa lahat dapat yan. Sapagkat sabi nga, ang sabi nga ni Apostol Pablo doon sa aklat ng Lucas, Colosas, kabanatang 3 at talatang 2. Atin po nga si PM mga kapatid upang higit po nating mapakinabangan alinsunod po sa sinasabi nito. 3 talatang 2. Ang sabi nga rito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na sa ibabaw ng lupa. So, sana huwag natin ilagak yung ating isip dito sa daigdig nito. Dapat doon, sabi nga gano'n, no? Ito po yung tinatawag nating futuristic terms. Yan, no? Naglalaan tayo sa hinaharap. Yan, no? Ng kayamanang nag-iipon tayo sa hinaharap. Pero hindi dito sa daigdig nito, kundi sabi nga sa itaas. Yan. So, wala nito. So, huwag natin pong, huwag tayong mabahala. Bakit po? Ang sabi naman kasi, sa aklat ng Mateo, 16:26, sabi yan, no? Balikan po natin ang aklat ng Mateo. Kabanatang 16 at talatang 26. Anong sabi rito? Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Wala po, isip yan. Sa'yo na ang buong daigdig nito, lahat na kung gusto mo, pati karawakan yan. Yung Mercury, yan, lahat ng ano yan. Sa'yo na lahat yan. Lahat ng mga buntala, nandoon sa sansiyukob na ito, sa'yo na. Pero sabi nga, yung buhay na walang hanggan, ang ating pong kaluluwa na may paruroonan, ang sabi gano'n, ay mapapahama. So wala rin palang saysay mga kapatid. Bukod ka ng yaman, wala po palang saysay. Sana mo mga kapatid, mga kaibigan, sa ating po pagtatapos, tandaan po natin, no? Ang asyendero, kinakatawan po natin to. Tayo po yun, yung asyendero. Yan po. Ang unang asawa na binabanggit ko sa ating kwento ng asyendero, ang kaluluwa natin. Bawat isa sa atin. Ang ikalawa na asawa ng asyendero o natin, sabi nga nun, ay kaibigan po natin. Kaibigan po natin yan. Mga malalapit o matatalis natin kaibigan. Yan po. Ikatlo na asawa natin o ng asyendero na kinakatawan po natin ay ang kayamanan. Yan po, yung ikatlong asawa ng asyendero. At ang ika-4 na asawa ng asyendero na kinakatawan niya natin ay yung katawan natin ito. Yan po, inaalagaan natin ito lahat ng palamuti sa katawan
ay ginagasusan natin ito para sabi gano'n, hangaan, maging matikas, maganda, kabiga-bigani sa paligid ng iba. Pero ang lahat pala yan, walang saysay. Pag namatay, sabi nga, yung ating sarili, tayo na po, yan, sabi nga gano'n, ay lahat, sabi nga, may iwan po natin ito. Yan. Maliban doon sa number 1, nasasamahan po tayo, sabi nga ron, sa ating kwento. Ano po yan, ano? Na sana'y huwag nating pababayaan. So, ano po ang, sabi nga, sa ating konklusyon mga kapatid, yan, ano po yung makukuha nating aral doon sa ating kwento sa isang mayamang atindero na may asawang 4, yan, ano? Na kinakatawan po natin yan, yung atindero. Na sana po, kung tayo man ay atindero, huwag natin ituon yung ating pong buong pag-iisip sa daigdig nito. Dapat yung nasa langit, sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Colosas chapter 3 verse 2. Sabi nga no, na dapat ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung pangginaharap, yaman doon sa itaas. Ang pinakamahalaga ay kaligtasan ng kaluluwa. Yan. Wala na pong iba kung di kaligtasan po ng ating kaluluwa. Kaligtasan saan? Yan. Sa mainit na dako. O sabi nga, matatawag na ikalawang kamatayan. Tandaan po natin, no? Bagamat walang kamatayan parehas yan. Yung dalawang dako yan. Yung tinatawag natin impyerno at saka yung langit, pareho pong walang kamatayan yan. Eternal yun eh. Isip po yan. So, isipin po yan. Kaya may iba pong kalagayan. Isang mahirap, naghihirap pa ron, at saka isang masarap. Kumbaga sa ano yan, kumbaga sa sasakyan natin, sabi nga ron, isang sasakyan hindi aircon, at saka yung aircon. So, natural, mas masarap yung sa aircon. Kaya, huwag kayong maniniwala doon sa iba na mga filosofiya ng iba. Sabi nga ron, kung sa impyerno raw, magamat mainit, sabi nga ron, ay marami naman ikaroon ang mapupunta. Yan, no? Yan. Kung marami, masaya. Ganun ang ano nila, no? Yan. Ay, doon ka sa langit ko konti. Sabi nga ron, malungkot. Bakit? Kasi nakakapuring doon ko konti ka sila. Hindi po totoo yan. Yan, no? At bukod sa roon, sabi nga, total, ang init naman ikaroon, ay sanayan lang yan. So, dito pa lang sa dito magsanay na tayo. Yan, na lumagay sa mainit. Kaya pagdating natin doon, baka malagay ka sa mainit, sanay na tayo. Hindi na tayo mag-a-adjust. Ay, hindi po totoo po yan. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganyang mga prinsipyo. Sapagkat gugustuhin at hindi man po natin, talagang matutungo tayo ron alin man doon sa dalawa na lugar. Langit o impyerno. Doon sa impyerno, tandaan po natin, mainit nga po roon. Yan. Gusto mo mag-suicide, hindi ka mamamatay. Bakit? Walang kang kamatayan eh. Kailan na tinawag na ikalawang kamatayan sapagkat nahiwalay sa piling ng Diyos. Isip yan. Wala ka na sa piling ng Diyos, kaya nahiwalay yung relations mo sa Panginoon. Kaya nandoon ka. Yan. Ang hari doon ay si Kataning. Isip po yan. So, kasama mo roon, isip po yan. At maging alipuris ka ni Taning, nandoon nga. Pero mahirap. Lahat ng kasuklam-suklam, lahat ng nakasusulasok ng mga bagay, kasama mo doon. Yan. Yan, katulad ng mga nakapandidiri, yung nakakatakot, nakapanghilakot, lahat na, ibig ko yan. Nandoon kasama mo sa area mo, sa impyerno. Yan. Hindi katulad dito sa kabila, na sabi nga nila boring, ay wala po masasabing boring sapagkat masaya rin po kayo roon. Kagalakan. Wala na lang luluha. Wala nang pagtangis, sabi nga no? Ay doon sa kabila, wala nang puklat na pagtangis doon. Yan, panagbuhay, mga hinaing na walang katapusan. Sabi nga no? Bakit? Kasi yun ang kapausahan. So, sana po mga kapatid, huwag nating pababayaan yung ating asawang number 1. Bakit po?
baka may number 2, tama number 4 kayo ha, mga kapatid, no? Ito po'y kwento lamang na iniangkop po natin, baka gagayahin ninyo at kumuha nga kayo ng number 4, sabi nga noon, kwento lamang, ito po'y inaangkop lang natin doon sa ating katauhan, minsan po yan, na lahat tayo ay merong asawang 4. Yan. Ano ito? Yung kaluluwa, number 1. Number 2, sabi nga, yung kaibigan po natin malalapit sa atin. Number 3, sabi nga noon, yung ating mga kayamanan na iniingatan po natin. And number 4, sabi nga noon, yung ating katawan. Ito, no? So, baka diyan kayo matensyon sa mga 3 bagay na ito at napabayaan ang number 1. Huwag sana mga kapatid. Hayaan mo na, pabayaan mo na yung number 2, number 3, and number 4, huwag yung number 1. Sapagkat makamtan mo nga ang lahat ng bagay, sabi nga, pero sabi nga, buhay na walang hanggan ang kapalit. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Muli mga kapatid.